magandang araw sa ating mga kawinding. So meron tayong ginagawa dito ay isang Samsung automatic wobble. So ang problema niya nito mga kawinding ay 4C error niya 4C. So ito mga kawinding ay tawag nito, ang nagiging problema niya nito yung kanyang tubig, tuloy ang baba ng tubig, tapos tinatapon niya, dinidrain. Kaya yung kanyang naging problema, so tingnan natin yung ano ang naging problema niya dito. So check natin yung kanyang dito, yung pinaka motor ng motor ng tubig, pinaka inlet valve. Kasi bakit siya nag-i-error ng 4C? Kasi pag inobserbahan ko itong makawinding, inobserbahan ko siya, nilagyan ng tubig, tawag nito, tinatapon niya yung tubig, tapos lalabas na siya ng error na 4C. So yung kanyang spin nito, walang problema, umiikot naman yung spin niya. Ang problema, yung itong wash ayaw umiikot, ay gumana, kaya nag-error siya ng 4C. So hindi aandar yung motor natin, yung gitna, yung wash niya, dahil nag-error. So ayan mga kawinding, ay bubuksan natin yung likod nito. So ayan So habang mga kawinding, nagtapi muna ako. Tapi muna para pampainit. Nainitan tayo lalo ngayon. Ito na mga kawinding, nabuksan na natin. So ito pala mga kawinding ay sinubukan na ito gawin ng may-ari. So ito, mayroong mga ngat-ngat na mga mabait dito mga kawinding. Ayun Tapos itong kanyang pinaka power cord, mayroon na ring ngat-ngat. Tapos ito yung kanyang inlet valve. So ito yung kanyang water level sensor. So ngayon, i-check natin ito, pinaka-inlet valve niya mga kawinding. So pero bago yan, lagyan muna natin itong mga tape, itong mga kinain ng mabait. So ito, may na-tape na. So yun mga kawinding ay na-check ko na yung inlet valve. Yung malinis naman siya, tsaka yung motor niya. So okay pa naman yung motor nung reading nung inlet valve. So may na-reading ako doon ng 5K. So itong ninat-nat ng daga yata to. Mga hindi may mga tape na. So ngayon tatanggalin ko to. So tinanggal ko na yung cover. So ito yung kanyang drain motor. Tapos ito titingnan natin to, baka may napati dito sa kanyang sa loob. So kakalasin ko muna to mga kawinding. So ito na mga kawinding yung ating motor. So yung motor mga kawinding, so binalik ko na yung kanyang cover. So hindi ko na videoan dahil hahaba yung video natin. So ang mga kawinding, so lahat ng error na ganitong Samsung, hindi lahat ng 4C ang error ay inlet valve or water level sensor lang ang magiging problema niya. So sa ganitong mga kawinding, lahat ng naging trouble niya dito ay hinanap ko na. So sinubukan kong lagyan na siya ng tubig nung hindi ko pa ito chinicheck itong kanyang motor. So hindi pa rin gumagana yung ating wash, ayaw pa rin umikot. So ngayon mga kawinding, so nagdesisyon na ako na kalasin ito yung kanyang motor, yung pinaka cover niya nito, ito yung pinaka magnet niya. So ngayon ang nangyari dito mga kawinding, so pinalas ko yan, yung kanyang mechanism doon sa loob, yun ang nagkaroon ng problema. Ngayon pag tawag nito, siyempre pag nakawas ito, naka-off si drone motor. Kasi si spin hindi yan hindi tawag nito, hindi umahatak. Ngayon nung binaklash ko yung kanyang mechanism mga kawinding, ngayon kasi ang naging problema nito mga kawinding, ginawa na kasi ito. So hindi natin alam na kung may-ari ba yung gumawa or technician din, kasi kinalas na yan yung sa kanyang loob. Ngayon itong kanyang mechanism hindi na naglapat ng maigi doon sa loob, kaya hindi siya nagwawas, yung kanyang naging problema. So malabas pa rin ang error, 4C pa rin. So ngayon mga kawinding ay ngayon susubukan ko lagyan natin ng tubig kung siya mag-i-error pa rin ba. So ito mga kawinding ay ginawa ko na lahat dito sa kanyang trouble, dito sa kanyang lahat, na-check ko na lahat to, pati inlet valve, water level sensor. So okay naman. Tapos ito, kasi ito mga kawinding ay ito na tawag nito, yung dito yung kanyang water level sensor. So chinik ko naman yung kanyang
So ayos naman yung kanyang water level. So nagdesisyon ako mga kainding na talagang baklasin yun. So doon, nung nabuksan ko yan mga kainding ay hindi maganda ang lapat doon. Kaya hindi nagwawas, kaya lumalabas yan ang error na kursi. So ngayon mga kainding ay lalagyan ko muna ng tubig na ngayon para matesting natin kung siya ay mag-i-error pa rin ba. Ito naman mga kainding, testing na natin. So ngayon naglagay tayo ng tubig. So ayan mga kainding, tubig muna. Kasi wala tayong gripo mga kainding, so titingnan natin kasi aandar kung hindi siya mag-i-error. Ngayon saksak muna natin mga kainding. Power on natin. Power on. Lagay natin sa normal. Normal. Tapos level ko. water level. Yan. Tapos start. So yun, maandar yung motor natin. Maandar yung motor natin. So hintayin natin na mawala yung andar ng motor. Tumuloy na din. Pag tumuloy na, so kasi mag-i-error kasi ito mga winding pag error pa rin siya pag hindi nakalagay sa tubig. Ayun, so okay na mga winding, umiikot na so mandar na yun, mandar na yung ating was. So wala tayong gripo, so binuhusan lang natin ng tubig. So ayan, nakalagay tayo sa normal. So ayan, mandar na mga winding. Level talagang hinahanap na. So, kailangan talaga yung kanyang level water na ayan. So, yun lang talaga naging problema niya mga winding. Yung kanyang yung motor doon. So, hindi siya masyadong nagkalapat. Dahil kasi ito mga winding, kinalas na ito nung may gumawa na kasi nito. So, hindi natin alam kung yung may-ari yung nagkalas kasi itong bagong-bago pa ito. Yung digital wobble. So, ayan naka-42 tayo. Kasi tuloy pa rin andar yung ating yung wash. Kasi ang naging problema nito mga winding, wash lang. Ayan. So, hindi lahat ng error mga winding ay sa inlet valve ang naging problema at saka water level. So, kailangan i-check din natin lahat kasi doon sa kanyang mechanism. Kasi ginawa mo na ang lahat. So, hindi pa rin, ganun pa rin, nag-i-error pa rin siya ng pursi. Siyempre, hindi natin alam na, siyempre, halimbawa, pag ginalaw na ng iba yan, so hindi na natin alam kung ano yung ginawa nila. Siyempre tawag nito, mauubos ang oras natin. Kailangan direct to the point agad tayo. Pag na-check mo na lahat dito yung kanyang sa taas mula sa board hanggang sa kanyang pinaka sensor or kanyang inlet valve, kasi yung inlet valve malinis naman, so nilinis ko na yon. So bago pa naman yung kanyang inlet valve. So yun yung kanya naging problema. So ayan So meron ako dito mga timba. Pero yun mga winding, hindi yan humihigop. Pag gamit ka ng timba, kailangan ilagay nyo dito, isalin nyo dito. Kailangan mga winding, pag ang tubig ay kunti lang nilagay nyo dito, mag-i-error pa rin yan. Kasi hindi niya maabot yung kanyang water level pag hindi nyo dadamihan ng tubig. Kailangan lampas kalahati yung tubig na ilagay nyo mga winding para umandar yung ating automatic. Tapos para hindi siya mag-error. So yan mga winding, so bumaba na sa 40. So tuloy pa rin ang andar. So ayun mga winding, so okay na itong ating automatic washing machine. So ibalik na natin ito sa may-ari. So ito mga winding, okay na to. Ayun mga winding, kung bago lang pala kayo sa aking channel, so please subscribe at may notification bell para updated kayo pang may bago tayong video. So ayun mga winding, so bye bye na po. So ayan, tuloy pa rin ang andar. So hindi natin pwede iangat yung kanyang pinto dahil mag-i-error yan. So ayan, okay na to, goods na to mga winding. So ayan, kwartang maliwanag na to mga winding. So ayan, bye bye na mga winding.